Ma, tapos na. Pinirmahan ko na ang annulment papers. 4 na taon ay sapat na. Kailangan ko ng pakasalan si Yvonne, lalo na't nagdadalang tao siya. Ang mga salitang iyon, malamig at walang pakundangan, ay tumagos sa makapal na pinto ng kanyang opisina at dumiretso sa puso ko na parang mga bubog. Nakatayo ako sa labas. Yakap-yakap ang isang tray na naglalaman ng paborito niyang bistek Tagalog at isang kopita ng alak. 4 na taon. Ngayong gabi, ang aming ika-4 na anibersaryo. Ang amoy ng bagong lutong pagkain na pinaghirapan kong ihanda ay tila naging amoy ng kabiguan. Ang init na nagmumula sa pinggan ay hindi kayang tumbasan ang panlalamig na gumapang sa buo kong katawan. Ang bigat ng tray ay biglang nawala sa aking mga kamay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo nang bumagsak ang lahat sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kopita ay parang tunog ng puso kong dinurog. Bumukas ang pinto. Si Leandro, ang asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng 4 na taon ng aking buhay. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay ang nagkalat na pagkain sa sahig. Walang pag-aalala sa kanyang mga mata. Walang panghihinayang. Tanging pagkainis. Nanuyo ang lalamunan ko. Namanhid ang aking mga daliri. Ang pamilyar na mukha niya ay biglang naging mukha ng isang estranghero. Sa lahat ng ibinigay ko, sa lahat ng isinakripisyo ko, ito lang ba ang halaga ko? Isang pansamantalang pampalipas oras na itatapon na lang kapag hindi na kailangan? Hindi siya nagsalita. Pumasok siyang muli sa opisina at paglabas niya, may itinapon siya sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng pinto. Isang makapal na folder. "Pirmahan mo na," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Huwag mo nang pahirapan ang lahat. You are just a placeholder, Althea. Alam mo yan mula pa sa simula." Isang anino ang lumitaw mula sa likuran niya. Si Yvonne Calderon, ang kanyang dating kasintahan. May matamis ngunit puno ng lason ng ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ipinulupot ang kanyang braso sa baywang ni Leandro, habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na wala pa namang umbok. "Sana maintindihan mo, Althea," sabi ni Yvonne. Ang boses ay nag-uumapaw sa tagumpay. "We're a family now." Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Naramdaman ko na lang ang pagtulo ng mainit na likido mula sa ilong ko. Dugo. Isang patak, 2 patak, na tumama sa puting sahig na gawa sa marmol. Tiningnan ko si Leandro. Ang mga mata ko ay nagtatanong. 4 na taon. 4 na taon kong inalagaan ng mansyon na ito. 4 na taon kong tiniis ang kalungkutan sa tuwing wala siya. 4 na taon kong ipinagdasal na sana, isang araw, mahalin niya rin ako. Ngunit sa isang iglap, lahat ng yon ay binura. Kasabay ng pagpasok ni Yvonne ay ang pagdating din ni Doña Esmeralda, ang ina ni Leandro. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam, na para bang ako ang pinakamaruming bagay sa loob ng kanyang malapalasyong pamamahay. "Tapos ka na sa papel mo," deklara niya. Ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang senyas. "Mga gwardya, palabasin ang babaeng yan. Wala siyang karapatang magtagal pa rito ng kahit isang segundo." 2 unipormadong gwardya ang mabilis na lumapit sa akin. Hinawakan nila ang magkabilang braso ko ng may puwersa. Hindi ako nanlaban. Wala na akong lakas para manlaban. Habang kinakaladkad nila ako palabas, ang huli kong nakita ay ang walang pakialam na mukha ni Leandro habang isinasara niya ang pinto at tuluyan akong iwan sa dilim. Ang marahas na kalampag ng bakal na tarangkahan ang nagsilbing huling tuldok sa 4 na taon ng buhay ko sa loob ng mansyon ng mga Vales. Bawat ilaw sa loob ng bahay ay isa-isang namatay. Nilalamon ng dilim hanggang sa ang tanging liwanag na lamang na natira ay ang malamlam na ilaw mula sa poste sa kalsada. At ang ulan,
Ang walang tigil na pagbuhos ng ulan na tila nakikidalamhati o marahil ay kinukutya ang kaawa-awa kong kalagayan. Wala akong dalang kahit ano. Ang suot kong bestida na pinili ko pa para sa aming anibersaryo ay basang-basa na. Dumidikit sa aking balat na parang pangalawang balat na puno ng ginaw. Nagsimula akong maglakad nang walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Bawat patak ng ulan sa aking mukha ay humahalo sa mga luhang hindi ko na malayang dumadaloy na pala. Sa aking isipan, bumabalik ang lahat. Ang mga umagang ginugol ko sa pag-aalaga sa hardin na paborito ni Leandro. Ang mga gabing hinintay ko siya kahit na madaling araw na siyang umuuwi. Ang pangarap kong maging isang guro na isinantabi ko dahil sinabi niyang mas kailangan siya ng isang asawa na nasa bahay lang. Tinulungan niya akong tumayo. Ang kanyang mga braso, kahit na payat at matanda na, ay puno ng lakas at init. Dinala niya ako sa kanyang maliit na tahanan sa isang eskinita malayo sa karangyaan ng lugar na tinuring kong akin. Ang bahay niya ay simple, ngunit malinis at puno ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Binigyan niya ako ng tuyong damit at isang mangkok ng mainit na lugaw. Habang kumakain ako, wala siyang ibang ginawa, kundi ang panoorin ako. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa at galit. Galit na hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nanakit sa akin. Nang matapos ako, kumuha siya ng isang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang aking buhok. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadurog sa huling piraso ng katatagan na natitira sa akin. Humagulgol ako, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kabutihang ipinapakita niya. Isang kabutihan mula sa isang estranghero na hindi ko kailanman natanggap mula sa pamilyang pinagsilbihan ko. Matagal ko nang alam na may itinatagong baho ang pamilyang yan, Hija. Bulong niya habang patuloy sa pagpunas ng aking buhok. Lalo na si Doña Esmeralda. Akala nila lahat ay nabibili ng pera. Ang kanyang mga salita ay tila nagbukas ng isang pinto sa aking isipan, ngunit bago ko pa man ito maproseso, isang matinding pagkahilo ang biglang bumalot sa akin. Ang mangkok na hawak ko ay nahulog mula sa aking nanginginig na mga kamay. Ang paningin ko ay nanlabo. Ang huli kong narinig ay ang natatarantang sigaw ni Manang Celia na tinatawag ang pangalan ko bago ako tuluyang nilamon ng dilim. Nagising ako sa amoy ng alkohol at sa pamilyar na lamig ng isang maliit na klinika. Ang puting pintura sa paligid ay nagliliwanag dahil sa sinag ng ilaw. At sa tabi ko, nakaupo si Manang Celia, ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng matinding pag-aalala. Isang matandang doktor na may mabait na ngiti ang lumapit sa akin. "Mabutit gising ka na, Hija," sabi niya sa malumanay na boses. "Huwag kang masyadong mag-alala. Normal lang ang pagkahilo sa kalagayan mo." Kalagayan ko? Anong kalagayan? Ang alam ko lang ay gutom ako, pagod, at basag ang puso. Ngunit bago pa ako makapagtanong, ipinagpatuloy na ng doktor ang kanyang sasabihin. Kailangan mong mag-ingat ng husto sa mga susunod na buwan. Maselan ang iyong pagbubuntis. Ang mga salita ay tila lumutang sa hangin. Pagbubuntis, pagbubuntis. Paulit-ulit itong umikot sa aking isipan, ngunit hindi ko maintindihan. Paanong nangyari iyon? 4 na taon. 4 na taon nila akong sinabihan na ako ang may problema. Nabaog ako, na hindi ko kayang magkaanak. Binabati kita, Ginang. Dagdag pa ng doktor, hindi alintana ang pagkabigla sa aking mukha. 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa na puno ng sakit at kabalintunaan. Ang biyayang matagal kong ipinagdasal ay dumating sa pinakamasaklap na pagkakataon. Isang anak. Anak namin ni Leandro. Ang anak ng lalaking nagtakwil sa akin dahil sa kasinungalingang hindi ako magiging isang ina. Nang kami na lang ni Manang Celia ang naiwan sa silid. Ang bigat ng katotohanan
ay tuluyang bumagsak sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan. Dito, sa loob ko, may isang buhay na nabubuo. Isang piraso ng pag-asa sa gitna ng wasak kong mundo. Ngunit ang pag-asang ito ay nababalot ng takot. Anong kinabukasan ang maibibigay ko sa kanya? Paano ko siya bubuhayin ng mag-isa? Ngunit habang nakapatong ang aking palad sa aking sinapupunan, isang kakaibang init ang gumapang sa aking puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay biglang nagkaroon ng dahilan. Ang paghihirap ko ay hindi na para sa akin lamang. Tumingin ako sa kawalan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula kagabi, may liwanag na akong nakikita. Hindi na ako ang Althea na awa sa sarili. Isa na akong ina. At gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Ang aking luha ay napalitan ng determinasyon. Ang aking panghihina ay napalitan ng isang lakas na hindi ko alam na mayroon pala ako. Para sa'yo, anak. Lalaban si Mama. Manang, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Matatatag na ito. Tutulungan niyo po ba ako? Hinawakan ni Manang Celia ang aking kamay. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga at suporta. Hanggang sa huli, Hija, hindi kita pababayaan. At hinding-hindi natin hahayaan na makuha ng mga vales ang batang iyan. Alam ko ang kayang gawin ni Doña Esmeralda para sa pera at kapangyarihan. Bigla, may naalala siya. Bago nila ako pinalayas, may isang bagay akong itinago mula sa kwarto ng yumaong si Senyorito Mateo. Isang kahon na puno ng kanyang mga lihim. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang ibig sabihin noon, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na ako tatakbo, hindi na ako magtatago. Tumingin ako kay Manang Celia, ang apoy ng paghihimagsik ay nagsisimula nang mag-alab sa aking puso. Hindi ako aalis ng walang laban, Manang. Kailangan kong bawiin ang dangal ko para sa anak ko. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa man sumisilip, gising na ang aking diwa. Sa loob ng 2 linggo, ito na ang naging buhay ko. Hindi na ako gumigising sa malambot na kama at sa amoy ng kape na inihanda ng katulong. Gumigising ako sa tilaok ng manok ng kapitbahay at sa sakit ng aking likod dahil sa paninood sa sahig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, gumigising akong may layunin. Ang kaunting ipon na itinago ko mula sa aking mga magulang ay siya kong naging puhunan. Sa tulong ni Manang Celia, nakahanap kami ng isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada na pwedeng upahan sa murang halaga. Maghapon naming nilinis ang lugar, kinuskos ang mga pader na puno ng agyo, at pininturahan ito ng kulay na nagbibigay pag-asa. Sigurado ka ba rito, Hija? Tanong sa akin ni Manang Celia, isang hapon, habang pareho kaming basang-basa ng pawis. Ngumiti ako, isang nangiting pagod ngunit buo. Opo, Manang. Dito po magsisimula ang lahat. Ang maliit na espasyo ay naging Althea's lutong bahay, isang karinderya na may iisang mesa at 4 na upuan. Sa unang araw, adobong manok at sinigang na baboy lang ang aking niluto. Ang kaba sa aking dibdib ay mas matindi pa kaysa sa init na nagmumula sa kalan. Paano kung walang bumili? Paano kung hindi masarap ang luto ko? Lumipas ang tanghali, halos walang nabawas sa aking mga paninda. Nagsisimula na akong panghinaan ng loob nang isang construction worker ang huminto at umorder. Habang pinapanood ko siyang kumain, halos hindi ako humihinga. Nang matapos siya, ngumiti siya sa akin. Ang sarap ng luto niyo, Nay. Para akong kumain sa bahay namin sa probinsya. Babalik ako bukas kasama mga tropa ko. Ang simpleng papuring iyon ay mas matamis pa sa kahit anong mamahaling regalo na natanggap ko noon. Iyon ang unang patunay na may halaga ako, hindi bilang asawa ni Leandro Valles, kundi bilang si Althea. At gaya ng kanyang ipinangako, bumalik nga siya kinabukasan, kasama ang kanyang mga kaibigan. Unti-unti,
Nagsimulang makilala ang aking maliit na karinderya. Si Aling Nita, ang nagtitinda ng gulay sa palengke, ay pinapautang muna ako. Si Mang Carding ang tricycle driver, ang laging nagkakalat ng balita tungkol sa masarap kong pagkain. Ito ang bayanihan. Isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa mundo ng mayayaman. Ang bawat araw ay isang pagod na laban, ngunit isang matamis na tagumpay. Ang dating makinis kong mga kamay ay nagsisimula ng magkakalyo. Ang aking likod ay palaging nananakit. Ngunit sa tuwing hihimasin ko ang aking tiyan na unti-unti nang umuumbok, alam kong lahat ng ito ay may halaga. Para ito sa amin ng anak ko. Isang abalang hapon, habang nagmamadali akong maghain ng pagkain sa aking mga suki, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa tapat mismo ng aking karinderya. Ang sasakyan ay sobrang gara. Hindi ito nababagay sa simpleng kalye namin. Biglang tumahimik ang lahat. Ang lahat ng mata ay napako sa sasakyan, naghihintay kung sino ang lalabas mula sa madilim nitong salamin. Ang puso ko ay biglang kumabog ng malakas. Kilala ko ang sasakyang yon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula roon, lumabas ang taong hindi ko inaasahang makikita pa sa lugar na ito. Si Leandro. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na naka-view model, at ang kanyang sapatos ay kumikinang kahit na sa maalikabok na kalsada. Tila siya isang multo mula sa nakaraan, isang nakaraan na pilit ko nang ibinabaon sa limot. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa akin. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang suot kong duster na may mantsa ng mantika, ang aking buhok na nakatali lang ng simple, at ang karinderya na napapaligiran ng mga manggagawa at ordinaryong tao. Ito ang mundo ko ngayon, isang mundong malayong malayo sa malinis at tahimik na mansyon na dati naming tinitirhan. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang bulungan ng mga tao sa paligid at ang tunog ng mga sasakyang dumaraan. Para kaming dalawang estranghero na nagtatantiyahan, pinaghiwalay ng isang napakalalim na bangin na puno ng sakit at pagsisisi. Ano ang ginagawa niya rito? Hinahanap ba niya ako? O nagkataon lang? Isang bahagi ng puso ko ang umasang sana ay para sa akin ang kanyang pagdating, ngunit agad ko itong sinupil. Tapos na ako sa pag-asa. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Tumingin siya sa mga taong masayang kumakain at pagkatapos ay tumingin ulit siya sa akin na ngayon ay abala ng magsandok ng kanin para sa isang customer. Nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiting hindi matamis, kundi mapait. Ang ngiting iyon ang nagpagising sa akin. Ang ngiting iyon ang nagpaalala sa akin kung gaano kalaki ang agwat namin sa isa't isa. Para sa kanya, marahil ang itsura ko ngayon ay isang malaking katatawanan. Ang dating ginang Althea Valles na nakatira sa mansyon, ngayon ay isang simpleng tagapagsilbi sa isang maruming karinderya. Isang customer ang tumawag sa akin. Althea, pabili pa ng isang kanin. Ngumiti ako sa kanya. Isang totoong nangiti. Opo, Mang Tonyo, sandali lang po. Ang nangiting iyon, ang simple at totoong nangiting iyon, ang tila sumampal kay Leandro. Sa loob ng 4 na taon, ang mga ngiti ko sa kanya ay laging may kasamang lungkot, laging may pag-aalinlangan. Ngayon, sa gitna ng aking kahirapan, nakita niya ang isang ngiti na hindi niya kailanman nakita mula sa akin noong kami pa. Isang nangiti ng isang taong malaya. Hindi niya kinaya. Walang sinabi, tumalikod siya at mabilis na pumasok pabalik sa kanyang sasakyan. Mabilis itong umalis, nag-iwan ng alikabok at ng isang malaking katanungan sa isipan ng lahat. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo, hindi maalis sa isipan ni Leandro
Ang imahe ni Althea, ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang mga kamay na magaspang, ngunit higit sa lahat, ang kanyang ngiti. Isang ngiting mas masakit pa sa kahit anong sampal. Doon niya unang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang panghihinayang. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang galit na Evelyn. Hawak nito ang kanyang telepono. Ipinapakita ang isang litrato na kuha ng isang espiya. Isang litrato ni Leandro nakatayo sa tapat ng karinderya ni Althea. "Saan ka galing, Leandro?" tanong ni Yvonne. Ang boses ay nanginginig sa selos at galit. "Binalikan mo na ba ang basurerang iyon?" "Huwag kang mag-alala, Yvonne. Ako na ang bahala sa babaeng iyon." Ang boses ni Doña Esmeralda ay malamig ngunit matatag habang pinapakalma niya ang nag-aalborotong si Yvonne. Kung akala niyang makakatakas siya sa kahihihiyan sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang maruming kainan, nagkakamali siya. Sisiguraduhin kong kahit ang anino niya ay hindi na makikita sa lugar na yon. Hindi ko alam ang pag-uusap na yon, ngunit naramdaman ko ang epekto ng kanilang kamandag kinabukasan. Nagsimula ito sa pagdating ng mga inspektor mula sa City Hall. Bigla na lang silang sumulpot. May dalang mga papeles at listahan. Hinanapan nila ako ng kung ano-anong permit na hindi ko pa naririnig. Pinuna nila ang kalinisan ng aking pwesto. Kahit na gabi-gabi ay kinukuskus ko ito hanggang sa mangapal ang aking mga palad. Tinakot nila akong ipapasara ang aking karinderya. Buong araw akong ginulo. Ang aking mga suki ay hindi makakain ng maayos. Ang aking paninda ay hindi naubos. Sa pagtatapos ng araw, naiwan akong mag-isa, napapaligiran ng mga natirang pagkain at ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Alam ko kung sino ang may kagagawan nito. Ang kapangyarihan ng mga vales ay parang galamay ng pugita, kayang abutin kahit ang pinakamaliit na taong tulad ko. Nang gabing iyon, umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Bakit hindi nila ako kayang hayaang mamuhay ng payapa? Hindi pa ba sapat na kinuha na nila ang lahat sa akin? Ngunit kinabukasan, isang sorpresa ang naghihintay sa akin. Pagdating ko sa pwesto, naroon na si Mang Carding, ang tricycle driver, kasama ang dalawa pang lalaki. Inaayos nila ang tumutulong bubong ng aking karinderya. Si Aling Nita, ang tindera ng gulay, ay nag-iwan ng isang bayong ng mga sariwang sangkap. "Nabalitaan namin ang nangyari kahapon, Althea," sabi ni Mang Carding. Hindi man lang tumitingin sa akin habang nagpupukpok. "Hindi kami papayag na apihin kanila sa lugar natin." Ang tulong nila ay naging apoy na muling nagsindi sa aking nanlalamig na pag-asa. Hindi ako nag-iisa. Sa tulong ng buong komunidad, naisaayos ko ang lahat ng problemang itinapon sa akin ng mga inspektor. Ang karinderya ay hindi na ipasara. Sa katunayan, mas dumami pa ang aking mga customer. Ang kwento ng aking pakikipaglaban ay naging usap-usapan at maraming tao ang dumadayo para suportahan ako. Ang bawat platong na ibebenta ko ay isang sampal sa mukha ni na Doña Esmeralda at Yvonne. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng aking mga pinagbentahan, may isang batang lalaki na nag-abot sa akin ng isang sobre. Wala itong pangalan, walang sulat sa labas. Bago pa ako makapagtanong, mabilis na siyang tumakbo at naglaho sa dilim. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, isang piraso lang ng papel ang laman. Nakasulat dito sa paraang pamilyar ngunit hindi ko matukoy, ay iisang pangungusap lamang. "Hindi aksidente ang pagkamatay ni Mateo. Hanapin mo ang kahon." Nabitawan ko ang sulat. Ang pangalan ni Mateo, ang yumaong kapatid ni Leandro, ay tila isang dagitab na gumising sa isang bahagi ng aking alaala na matagal ko nang kinalimutan. Ang kahon. Ito na ba ang kahon na binanggit ni Manang Celia? Anong koneksyon nito sa pagkamatay ni Mateo? Bigla, naramdaman kong ang laban ko ay hindi lamang para sa aking dangal,
at sa aking anak. May isang mas malaki at mas madilim na sikreto na naghihintay na mabunyag. Ang mansyon ng mga Valles ay hindi kailanman naging ganito kalamig at katahimik. Ang bawat sulok na dati pinupuno ng tahimik na presensya ni Althea ay ngayoy isa ng malawak na kawalan. Si Yvonne ang pumalit sa kanyang pwesto, ngunit ang halakhak ni Yvonne ay walang init at ang kanyang mga yakap ay parang isang pag-arte lamang sa entablado. Gabi-gabi, pinapanood ni Leandro si Yvonne. Palagi itong nagrereklamo. Maselan daw ang pagbubuntis ko, darling. Sasabihin nito habang nagpapahilot ng kanyang mga paa. Ngunit wala siyang makitang bakas ng paghihirap sa mukha nito. Tanging pagkainip at pagkainip. Naaalala niya si Althea. Sa loob ng 4 na taon, hindi niya ito narinig na magreklamo kahit minsan. Kahit noong minsan siyang nilagnat ng 1 linggo, si Althea ang nag-alaga sa kanya. Halos hindi natutulog, ngunit ni isang salita ng pagod ay walang lumabas sa bibig nito. Ang alaala ng kanyang tahimik na lakas ay isang malaking sampal kumpara sa maingay na kahinaan ni Yvonne. Ang imahe ni Althea sa karinderya, pagod ngunit masaya, simple ngunit may dangal, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, ang nangiting iyon, ang gumugulo sa kanyang pagtulog. Dahil sa pagdududang ito, sinimulan niyang mag-obserba. Napansin niyang hindi gaanong kilala ang doktor na pinupuntahan ni Yvonne. Para sa isang Valles, inaasahan niyang sa pinakamagaling at pinakamahal na ospital ito, magpapa-check up. Sinimulan niya ang isang simpleng paghahanap sa internet tungkol sa doktor. Walang masyadong impormasyon. Maliban sa ito, ay may maliit na klinika sa isang hindi kilalang gusali. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Dinala siya nito pabalik sa isa pang misteryo, ang pagkamatay ni Mateo. Naalala niya ang mga huling buwan ng kanyang kapatid. Palagi itong balisa, palaging may binubulong tungkol sa mga buwaya sa loob ng kumpanya. Noong mga panahong iyon, binaliwala niya ito bilang paranoia. Ngayon, iniisip niya, paano kung may katotohanan ang mga sinasabi nito? Isang gabi, habang si Yvonne at ang kanyang ina ay nasa isang sosyal na pagtitipon, nagkulong si Leandro sa kanyang study. Ang parehong study kung saan niya itinapon kay Althea ang mga papeles ng kanilang paghihiwalay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Bilang tagapagmana, mayroon siyang access sa ilang mga pribadong account ng pamilya. Ginamit niya ang access na yon. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mahinang tunog ng kanyang mga daliri sa keyboard. Hinanap niya ang anumang transaksyon na may kinalaman sa pangalan ng doktor ni Yvonne. At natagpuan niya ito. Hindi ito bayad para sa isang check-up, isang malaking halaga ng pera. Inilipat mula sa pribadong account ni Doña Esmeralda patungo sa personal na account ng doktor. Ang PETSA. 2 araw matapos i-anunsyo ni Yvonne ang kanyang pagbubuntis. Ang description? Professional services. Isinara niya ang laptop nang may dahan-dahang puwersa. Ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang hatol. Tumingin siya sa dilim sa labas ng bintana. Ang pundasyon ng kanyang mundo, ang kanyang tiwala sa kanyang pamilya, ay nagsisimula ng gumuho. Lahat ay kasinungalingan. Ang natuklasan ni Leandro ay hindi lamang isang patak ng lason. Ito ay isang lamat na unti-unting sumisira sa buong pader ng kanyang pagtitiwala. Ang bayad sa doktor ay simula lamang. Kung kaya nilang magsinungaling tungkol sa isang buhay, ano pa ang ibang mga kasinungalingan na kanilang itinatago? Ang mga salita ng kanyang yumaong kapatid ay bumalik sa kanya na parang isang multo. Mag-ingat ka, Lien. Ang pamilya natin, hindi ito tulad ng inaakala mo. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Masama ang kanyang pakiramdam. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot.
Ginamit niya ang buong araw upang halongkatin ang nakaraan. Hindi na lang ang mga papeles ni Yvonne ang kanyang tiningnan, kundi ang mga lumang financial records ng kumpanya, lalo na noong mga panahong nabubuhay pa si Mateo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dating silid ni Mateo. Nananatili itong malinis, hindi nagagalaw, na parang isang museo ng kalungkutan na itinayo ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng maayos na itsura, naramdaman ni Leandro na may isang lihim na nagtatago. Naalala niya ang kanilang kabataan. Mayroon silang isang lumang baul na gawa sa Nara kung saan nila itinatago ang kanilang mga kayamanan. Sa ilalim nito, may isang sikretong kompartimento na sila lang dalawa ang nakakaalam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang baul. Naroon pa rin ang mga lumang laruan at litrato. Ngunit nang kapain niya ang ilalim, naramdaman niya ang maliit na uka. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga laruan ang kanyang nakita. Isang itim na ledger at isang maliit na US buwa. Binuksan niya ang ledger. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Mateo. Mga numero, petsa, pangalan ng mga kumpanyang hindi pamilyar. Ito ay isang detalyadong talaan ng pagnanakaw, milyon-milyong piso na dahan-dahang inililipat mula sa Vales Corporation patungo sa mga offshore accounts. At sa dulo ng bawat transaksyon, isang pirma ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang pirma ng kanilang ina, si Doña Esmeralda Vales. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ipinasok niya ang USB drive sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito. Sa loob, mga kopya ng mga dokumento na tumutugma sa nasa ledger at isang audio file. Ang pangalan ng file, "Para sa'yo, Lynn." Pinindot niya ito. Ang boses ni Mateo, basag at puno ng takot, ang pumuno sa tahimik na silid. "Lynn, kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Natuklasan ko lahat. Si Mama ang sumisira sa kumpanya, sa pamilya. Sinubukan ko siyang pakiusapan, ngunit sinabi niya, gagawin niya ang lahat para protektahan ang pangalan natin, ang yaman natin. Lynn, natatakot ako. Natatakot ako sa kaya niyang gawin." Ang huling mga salita ay naputol ng isang malakas na kalabog. Pagkatapos, katahimikan. Binitiwan ni Leandro ang laptop. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang aksidente sa sasakyan. Ang biglaang pagkamatay. Ang lahat ng mga luhang ibinuhos ng kanyang ina. Lahat ay isang pag-arte. Isang malagim at perpektong pag-arte. Ang kanyang kapatid ay hindi na aksidente. Pinatay siya. At ang salarin ay ang sarili nilang ina. Ang mundo ni Leandro ay gumuho. Ang pamilyang kanyang ipinaglalaban, ang inang kanyang iginagalang, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan na nababalot ng dugo at kasakiman. Tumayo siya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. Kinuha niya ang ledger at ang USB. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Lumabas siya ng silid, bumaba ng hagdan, at sumakay sa kanyang sasakyan. May isang lugar lang siyang pupuntahan. Uuwi siya sa mansyon upang harapin ang mga demonyo na matagal na palang kasama niya sa iisang bubong. Ang mansyon ng mga Vales ay naliligo sa liwanag ng mga mamahaling chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng pabango at masasarap na pagkain. Ito ay isang pagtitipon para sa mga piling kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya. Sa gitna ng lahat, si Doña Esmeralda ay nakatayo na parang isang reyna. Ang kanyang ngangiti ay kasing kinang ng mga diamanteng alahas na suot niya. Sa kanyang tabi, si Yvonne, hawak-hawak ang isang kopita ng sparkling water
Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok na dahil sa isang maliit na unan na nakatago sa ilalim ng kanyang bestida. Sila ang larawan ng perpektong magbiyenan, nagagalak sa bagong yugto ng kanilang pamilya. Ngunit ang perpektong larawan ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Hindi siya nakasuot ng pangpartido. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Agad na tumahimik ang lahat. Ang musika ay tila kusa na lang humina. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. "Leandro, anak, what is the meaning of this?" Tanong ni Doña Esmeralda. Ang pagkainis ay halata sa kanyang boses, ngunit pilit niya itong tinatago sa likod ng isang ngiti. Hindi pinansin ni Leandro ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Yvonne. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. "Kamusta ang pagbubuntis mo, Yvonne?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "I heard you went to the doctor yesterday. Anong sabi niya?" Namutla si Yvonne. He said the baby is healthy, darling." "Talaga ba?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leandro. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa lahat ang isang larawan, ang kopya ng bank transfer sa doktor. "Dahil sa pagkakaalam ko, ang serbisyong binayaran ng ina ko ay hindi para sa isang check-up. Ito ay bayad para sa isang malaking kasinungalingan." Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Sinubukang magsalita ni Yvonne, ngunit walang boses na lumabas sa kanya. "Leandro, itigil mo to!" Sigaw ni Doña Esmeralda, papalapit sa kanila. "You're making a scene!" Noon lamang ibinaling ni Leandro ang kanyang tingin sa ina. Ang apoy sa kanyang mga mata ay lalong nag-alab. "Isang eksena, Mama. Ito ba ang tinatawag mong eksena? O baka naman mas magandang tawagin itong pagtatapos? Ang pagtatapos ng lahat ng iyong mga kasinungalingan." Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na audio player. "Naaalala niyo pa ba ang kapatid kong si Mateo?" Tanong niya sa lahat. Ang kanyang boses ay biglang pumiyok sa sakit. "Sabi nila, naaksidente siya. Sabi nila, nalasing siya. Ngunit ang totoo, may gusto siyang sabihin sa atin. May gusto siyang ibunyag." Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Mateo, basag at puno ng takot, ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo, sa gitna ng karangyaan na itinayo niya mula sa kasinungalingan, si Doña Esmeralda Valles, ang reyna ng kanilang munting imperyo, ay bumagsak sa sahig. Ang dating masayang bulwagan ng mansyon ay naging entablado ng kaguluhan. Ang tunog ng ambulansya ang pumalit sa malamyos na musika. Ang mga bisita ay nagunahang umalis. Bit-bit ang tsismis na mas mainit pa sa kape na kanilang ininuman. Sa gitna ng lahat, si Leandro ay nakatayong mag-isa, na parang isang estatwa sa gitna ng gumuhong imperyo, habang isinasakay sa stretcher ang kanyang inang walang malay. Si Yvonne naman, sa unang pagkakataon na makakita ng gulo, ay naglaho na parang bula, tinangay ng takot at ng sarili niyang kasakiman. Kinabukasan, ang pangalan ng mga Valles ay nakabalandra sa lahat ng pahayagan at naging laman ng bawat programa sa telebisyon. Eskandalo sa mansyon. Ang pagbagsak ng mga Valles. CEO, ibinunyag ang krimen ng sariling ina. Ang lahat ng baho na matagal nilang itinago ay kumalat na parang isang mabangis na apoy. Tinupok ang kanilang reputasyon at ang kanilang negosyo. Ang karma, sabi nga nila, ay mabilis at walang awa. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa maliit na telebisyon sa loob ng aking karinderya. Nakaupo ako sa isang sulok habang abala sa paghiwa ng mga gulay para sa pananghalian. Kasama ko si Manang Celia,
na hindi maitago ang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Hi, sabi ko na nga ba, walang utang na hindi pinagbabayaran, sabi niya habang pinupunasan ng isang plato na may sobrang diin. Ngunit habang pinapanood ko ang mukha ni Doña Esmeralda sa TV, isang mukha ng isang talunan, wala akong naramdamang galak, walang paghihiganti, tanging isang malalim at payapang pakiramdam ng paglaya na para bang isang mabigat na tanikala na matagal nang nakapulupot sa aking puso ay bigla na lang nalagot. Tapos na, malaya na ako. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas. Ang Vales Corporation ay nasa bingit ng pagkalugi. Si Doña Esmeralda, matapos atakehin sa puso, ay haharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang na ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Mateo. Si Leandro ang naiwang mag-isa upang harapin ang lahat ng gulo. Ngunit ang mga balitang yon ay tila ingay na lang sa malayo. Ang aking mundo ay umiikot na lamang sa aking maliit na karinderya at sa buhay na lumalaki sa loob ng aking sinapupunan. Isang gabi, habang nag-iisa akong nagliligpit, isang matinding sakit ang bigla kong naramdaman sa aking tiyan at likod. Napakapit ako sa mesa. Ang aking paghinga ay biglang naging mabilis. Ito na. Oras na. Sa tulong ni Mang Carding at ng kanyang tricycle, mabilis akong naitakbo ni Manang Celia sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang bawat sakit, ang bawat pag-iri ay isang laban. Ngunit sa bawat pagdaing, iniisip ko ang mukha ng aking anak. Ang sakit na ito ay walang-wala kumpara sa sakit na tiniis ko sa loob ng 4 na taon. Ito ay isang sakit na may kapalit na buhay at pag-asa. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, isang malakas at malusog na yak ng sanggol ang pumuno sa delivery room. Isang yak na pinakamatamis na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Inilapag ng nurse sa aking dibdib ang isang maliit na nilalang na nakabalot sa puting kumot. Ang kanyang maliliit na daliri, ang kanyang mamasa-masang buhok, ang kanyang mga matang, nakapikit pa ang anak ko. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit. Nawala si Leandro. Nawala ang mga Vales. Nawala ang lahat ng alaala ng kahapon. Ang tanging natira ay ako at ang munting anghel na ito sa aking mga bisig. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang tunay na simula. Ito ang aking pagkabuhay muli. 5 buwan. 5 buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Vales at muling isinilang ang mundo ko. Ang aking munting karinderya ay isa ng maliit ngunit kilalang restaurant. Salamat sa walang sawang suporta ng komunidad at sa masarap na luto na minana ko pa sa aking ina. Ang aking anak, si Mateo, ipinangalan ko sa yumaong kapatid ni Leandro bilang pagbibigay galang sa tanging taong naging mabuti sa akin sa pamilyang yon, ay isang malusog at bibong sanggol. Siya ang araw sa aking munting kalawakan. Sa kabilang banda, si Leandro ay nawala sa sirkulasyon. Matapos isuko sa mga awtoridad ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang ina, ibinenta niya ang kanyang mga shares sa kumpanya, tinalikuran ng karangyaan, at naglaho na parang bula. Hindi ko alam kung nasaan siya. At sa totoo lang, hindi ko na rin iniisip. Ang aking bawat sandali ay nakatuon na lamang sa aking anak at sa aming kinabukasan. Isang hapon, habang abala ako sa pagpapatulog kay Mateo sa isang maliit na duyan sa likod ng restaurant, isang anino ang tumabon sa amin. Inangat ko ang aking ulo, handa nang sabihin sa customer na sarado na kami. Ngunit natigilan ako. Nakatayo sa aking harapan si Leandro. Ngunit hindi na siya ang Leandro na kilala ko. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ito ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang dating maayos na buhok ay bahagyang magulo. May kaunting balbas na sa kanyang muka at ang kanyang mga mata, ang dating malamig at walang pakialam na mga mata, ay puno ngayon ng isang kalungkutang
Hindi ko pa kailanman nakita. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Mukha siyang nagsisisi. Ang kanyang tingin ay hindi napako sa akin, kundi sa sanggol na mahimbing na natutulog sa duyan. Nakita ko ang pananabik, ang sakit, at ang pag-ibig na biglang sumilay sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ama na nakatingin sa kanyang anak. Siya ba? Hindi niya matapos ang kanyang tanong. Ang kanyang boses ay garalgal. Tumangulang ako. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng duyan, nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong iniunat, na parang natatakot na baka isang maling galaw lang ay magigising ang bata. Ang dulo ng kanyang daliri ay marahang dumampi sa maliit na palad ng sanggol. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ang munting kamay ni Mateo, sa kanyang pagkakatulog, ay biglang kumuyom at mahigpit na hinawakan ang daliri ni Leandro. Isang hikbi ang kumawala kay Leandro. Isang hikbi na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagmamahal na matagal na niyang ikinulong. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa sahig na kahoy. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niya lang ang kanyang sarili na damhin ang bigat ng sandaling iyon. Ang unang pagkakataon na nahawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Pinanood ko lang siya. Wala nang galit sa puso ko. Wala nang puot. Ang nakikita ko na lamang ay isang lalaking wasak. Isang amang nagsusumamo ng walang salita. Mateo, bulong ko. Ang pangalan niya ay Mateo. Ang pangalang iyon ay tila isa pang sampal sa kanya. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong huli na ang lahat. Hindi ako naririto para humingi ng tawad para sa sarili ko. Dahil alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Tumayo siya, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng bata. Nandito lang ako para humingi ng isang pagkakataon, Althea. Isang pagkakataon na maging ama sa kanya. Hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay niya kahit sa malayo. Hayaan mo lang akong suportahan siya. Hayaan mo lang akong mahalin siya. Please. Hindi ako sumagot. Ang aking mga mata ay napako sa magkahawak na kamay ng mag-ama. Sa harap ko ay dalawang lalaki. Ang isa ay ang dahilan ng lahat ng sakit ko. Ang isa ay ang dahilan ng lahat ng lakas ko. At sa gitna nila, ako, isang ina na kailangang pumili. Ang katahimikan sa pagitan naming tatlo ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw o sumbat. Ang katahimikan na namagitan sa amin ay hindi katahimikan ng galit o awkwardness. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, isang sagot na mas malinaw pa sa anumang salita. Dahan-dahan kong kinuha ang kamay ni Mateo mula sa pagkakahawak sa daliri ni Leandro. Nagising ang bata at bahagyang umungol. Agad ko siyang kinarga at niyakap. Karapatan ng anak ko na makilala ang ama niya. Sabi ko, ang mga mata ko ay nakatuon sa aking anak, hindi kay Leandro. Ngunit ang karapatan na yon ay may hangganan. Ang hangganan na yon ay ang kapayapaan namin. Kapag sinira mo ang kapayapaan na yon, Leandro, sa araw na yon, hindi mo na siya muling makikita. Nakita ko ang mabilis na pagtango mula sa kanya. Walang pagtutol, walang pakiusap, tanging isang tahimik na pagtanggap sa aking mga kondisyon. Iyon ang unang araw ng isang mahabang proseso ng paghilom. Lumipas ang mga buwan na naging isang taon. Tinupad ni Leandro ang kanyang pangako. Dumarating siya tuwing Sabado ng hapon, hindi para sa akin, kundi para kay Mateo. Sa simula, pinapanood ko lang sila mula sa malayo. Ang aking puso ay laging handa, laging may pag-iingat. Ngunit ang nakita ko ay hindi isang mayamang tagapagmana na sinusubukang bilhin ang pagmamahal ng kanyang anak. Ang nakita ko ay isang ama.
Isang amang matiyagang nagpapalit ng nilampin. Isang amang hindi nahihiyang gumapang sa sahig para makipaglaro. Isang amang kumakanta ng mga kantang wala sa tono para lang mapatawa ang kanyang anak. Ang aking maliit na kainan ay isa na ngayong tanyag na restaurant. Ang aking buhay ay abala, puno ng mga order, mga supplier, at mga plano para sa hinaharap. Hindi na umiikot ang mundo ko sa sakit ng kahapon. Isang hapon, habang naglalaro sina Leandro at Mateo sa sahig ng aking munting opisina sa likod ng restaurant, natapilok si Leandro sa isang laruang kotse at bumagsak sa sahig. Nagulat si Mateo at pagkatapos ay humalakhak ng malakas. Ang tawa ng aking anak ay napakasarap pakinggan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napatawa na rin ako. At pagkatapos, tumawa na rin si Leandro. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga kalat na laruan at sa sahig na amoy pulbos ng sanggol, tatlo kaming tumatawa. Isang pamilya. Hindi ang pamilyang pinangarap ko noon na nakatira sa isang mansyon, kundi isang pamilyang basag, nasaktan, ngunit unti-unting natututong maghilom. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bigla na lang bumubukas. Ito ay isang bintana na dahan-dahan mong iniaangat araw-araw. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin hanggang sa isang araw. Hindi mo na namamalayan na maliwanag na pala ang buong silid. Gabi na. Oras na para umalis sina Leandro. Habang isinasara ko ang restaurant, pinapanood ko siya habang maingat niyang isinasakay si Mateo sa car seat. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata sa tuwing oras na ng paalam. Leandro? Tawag ko sa kanya. Lumingon siya. Ang muka ay nagtatanong. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi na pilit, hindi na mapait. Kumain ka na muna bago kayo umalis. Marami pa akong natirang sinigang. Natigilan siya. Ang simpleng paanyayang iyon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti. Nang gabing iyon, sa isang mesa sa loob ng sarado kong restaurant, sa ilalim ng isang maliwanag na ilaw, nagsalo kami sa hapunan. Ako, siya, at ang aming natutulog na anak. Walang kasunduan, walang kontrata. Tanging ang amoy ng bagong saing na kanin at ang simula ng isang bagong kabanata na isusulat namin hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng isang pagmamahal na mas malaki pa sa kanilang mga pagkakamali. Ang pagmamahal para sa kanilang anak. Lumipas ang 3 taon. Ang dating maliit na karinderya sa gilid ng kalsada ay isa na ngayong malaki at respetadong restaurant na may 2 branch pa sa syudad. Ang Althea's Lutong Bahay ay naging simbolo na hindi lang ng masarap na pagkaing Pilipino, kundi ng pag-asa at muling pagbangon. At sa sentro ng lahat ng ito, nandoon ako. Hindi na ako ang babaeng basahan na itinapon sa lansangan. Ako na si Althea Serrano, isang ina, isang negosyante, isang babaeng buo ang pagkatao. Ang balita tungkol sa mga Vales ay unti-unti nang humina at nabaon sa limot. Si Doña Esmeralda ay napatunayang may sala sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang kanyang karangyaan ay napalitan ng malamig na rehas na bakal. Ngunit ang tunay na parusa niya ay hindi ang kulungan, kundi ang kalungkutan at ang katotohanang namatay siyang mag-isa, kinalimutan ng mundo na dati niyang pinaghaharian. Si Yvonne naman, ayon sa huling balita, ay naglaho na parang bula matapos masangkot sa iba't ibang iskandalo. May mga nakakita raw sa kanya sa ibang bansa, nagtatrabaho bilang isang waitress, ang dating ganda ay nilamon na ng hirap at pagsisisi. Ngayong hapon, ipinagdiriwang namin ang ika-4 na kaarawan ni Mateo. Ang restaurant ay sarado para sa publiko. Ang mga mesa ay puno ng lobo, pagkain, at mga ngiti ng mga taong tumulong sa akin nung ako'y nasa ibaba. Kasama namin si Manang Celia na ngayon ay masaya nang namumuhay bilang lola ng aking anak.
At naroon din siya, si Leandro. May dala siyang isang malaking laruang truck para kay Mateo. Maghapon silang naglaro, naghabulan, at nagtawanan. Pinanood ko sila mula sa malayo. Ang dating sakit na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siya ay napalitan na ng isang payapang pakiramdam. Napatawad ko na ba siya? Oo, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Ito ang pag-alis sa huling tinik na nakabaon sa aking puso. Payapa na ba ako? Higit pa sa payapa, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo. Ito ang pagkakaroon ng lakas at saya sa gitna ng anumang unos. At ang kapayapaang iyon, natagpuan ko. Natagpuan ko ito sa bawat halakhak ng aking anak. Natagpuan ko ito sa amoy ng aking mga niluluto. Natagpuan ko ito sa pagod na katawan ko sa pagtatapos ng bawat araw. Isang pagod na sulit dahil ito ay bunga ng sarili kong pagsisikap. Nang matapos ang handaan, lumapit sa akin si Leandro. Althea, sabi niya, masaya ako para sa'yo, para sa inyo. Ngumiti ako, isang nangiting totoo at malaya. Masaya rin ako, Leandro, para sa ating lahat. Hindi na kami mag-asawa, marahil ay hindi na kailanman magiging. Ngunit kami ay isang pamilya, isang kakaibang pamilya na binuo mula sa mga abo ng kasinungalingan, pinagtibay ng pagsisisi, at pinaghilom ng isang pagmamahal na walang kapantay. Ang pagmamahal para sa isang anak. Habang pinapanood ko siyang magpaalam kay Mateo, niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ang dating pangarap ko ng isang buong pamilya ay gumuho, ngunit ang ipinalit ng tadhana ay mas higit pa. Ibinigay nito sa akin ang aking sarili, at iyon, higit sa lahat, ang pinakamahalagang kayamanan. At sa kayamanang yon, dito na natin iiwan ang kanyang kwento. Maraming salamat sa iyo, sa iyong tainga at puso, sa pagsama mo sa amin sa paglalakbay na ito hanggang sa wakas. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang unang kabanata. Ang maramdaman ang bigat ng bawat sampal ng kataksilan na tinanggap ni Althea. Ang kwento ni Althea ay isang katang-isip, ngunit ang kanyang lakas, tapang at pagmamahal ay hango sa libu-libong totoong Althea na nakikipaglaban sa hamon ng buhay araw-araw. Ang kanyang kwento ay nagsilbing isang maliit na apoy sa gitna ng dilim, isang paalala na ang pagpapatawad ay isang butil na itinatanim hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan na laging may liwanag sa pagtatapos ng bawat gabi. At ngayon, nais kong iwan sa'yo ang isang tanong. Kung ikaw si Althea, sa kabila ng lahat ng sakit na iyong dinanas, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para sa pagpapatawad? Nais naming marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo naman sa amin ang iyong nararamdaman sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang kwento ni Althea, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli.